Yes, hello. Gising na, umaga na. Ano oras na ba? Nag-apply ang babaeng ito sa maraming kumpanya, ngunit Yung nabigo. payong ko! Pero naniniwala siya na kung magsisikap, magtatagumpay din siya balang araw. Nakatayo siya sa bus nang biglang may lumipad na kotse mula sa malayo. Nakatulala si Yoreum doon. Bumagsak ang kotse at gumulong papunta kay Yoreum, metro bawat segundo. Natakot si Yoreum at nanlaki ang kanyang mga mata. Naninigas ang kanyang katawan, hindi alam kung saan tatakbo. Papalapit ng papalapit ang kotse kay Yoreum. 1 metro na lang mula sa kanya may biglang lumitaw at niyakap siya. Tumalikod siya at umiwas sa kotse. Bumangga ang kotse sa hintuan ng bus ng malakas. Nabasag ang salamin sa daan-daang piraso. Akala nila ligtas na sila pero papalapit pa rin ang panganib. Dumaan ang kotse sa hintuan ng bus. Nang tumama ang harap sa lupa, unti-unting tumama ang likod sa kanila. Makalipas ang mahabang panahon, ligtas pa rin at maayos ang dalawa. Nang magmulat si Yoreum, lalo siyang nagulat sa nakita. Kaya ng lalaki sa harap niya na buhatin ang kotse gamit lang isang braso. Sa sandaling iyon, hindi na umubra ang teorya ni Einstein. Dahil sa pinsala sa ulo, di nakita ni Yoreum ang mukha ng tagapagligtas. Pagkagising, nagmadali si Yoreum sa paliparan para sa interview. Nakita ng mga tagapanayam ang dugo sa ulo ni Yoreum at pinayuhan siyang magpagamot. Ngunit iginiit ni Yoreum na tapusin muna ang interview. Bago pa makapagsalita si Yoreum, nawalan siya ng malay. Humanga ang babaeng pinuno sa determinasyon ni Yoreum. Sa huli, natanggap ang makulit na si Yoreum bilang tauhan sa paliparan. Ngunit sa unang araw ni Yoreum, nakaharap siya ng gulo sa paliparan. May lalaking paulit-ulit na hinampas ang automatikong check-in machine gamit ang kanyang maleta. Lumabas na hindi siya kontento sa diskriminasyon ng mga tauhan dahil ang iba'y pwedeng pumunta sa counter para sa ticket habang siya'y sa makinang ito. Nang malaman ang dahilan, nagmadali si Yoreum magpaliwanag. Pero ayaw makinig ng lalaki sa isang hamak na empleyado. Kinuha niya ang kanyang maleta at winasak ito sa harap ni Yoreum. Sinubukan ni Yoreum na pigilan siya, ngunit kulang ang kanyang lakas para mapigil ang lalaki. Sa huli, hindi na napigilan ni Yoreum ang sarili at minura ang lalaki. Ngayon, talagang nagalit siya. Kaya agad niyang hinawakan ang kwelyo ni Yoreum. Hindi maiwasan ni Yoreum na itulak palayo ang kamay niya. Galit na galit siya at sasapakin na sana si Yoreum nang biglang lumitaw si Suyon. Hinawakan ni Suyon ang pulso ng lalaki. Gusto ng lalaki na hilahin ang kamay, pero kahit anong gawin, hindi niya magawa. Si Suyon ay napakatahimik at kalmado sa sandaling iyon. Tinanong ni Suyon ang lalaki kung alam niya na ang check-in machine ay nagkakahalaga ng 20 milyong won. Nasira ng lalaki ang 3 makina, kaya umabot ito sa 60 milyong won. Nang marinig ang 60 milyong won, natakot ang lalaki at ibinaba ang boses para magtanong kay Suyon. Sa huli, bumulong si Suyon sa tainga ng lalaki. Tapos ka na. Agad siyang dinala ng airport security. Lumapit si Yoreum para magpasalamat kay Suyon sa pagtulong sa kanya. Tinanong ni Yoreum si Suyon kung anong airline ang madalas niyang sakyan. Gusto niyang bigyan siya ng benepisyo, pero ipinakita ni Suyon ang kanyang employee card. Ipinakilala niya ang sarili bilang empleyado sa Customer Service Department. Hindi inaasahan, magkatrabaho pala sila. Nang malaman ng superior ang tungkol sa lalaking sumira ng 3 automatic check-in machine, pinagalitan niya si Yoreum. Wala namang ginawang mali si Yoreum, pero pinagalitan siya ng walang dahilan, kaya sobrang nagalit siya. Hinanap niya ang kaibigan niyang kapwa nagtatrabaho sa airport para magkwento. Nakinig si Iunsub, matalik na kaibigan ni Yoreum, sa kwento at saka ikinuwento ang tungkol kay Suyon. Magaling mag-aral si Suyon, pero hindi siya nakikisama sa iba. Napakaginaw din ng pakikitungo ni Suyon sa mga taong nakapaligid sa kanya. Bago yon, may nangyaring hindi inaasahang insidente sa airport na nagpakilala kay Suyon sa lahat. Noon, habang nagtatransport ng bagahe, isang empleyado ang mabilis na nagtulak ng luggage cart dahil nagmamadali. May batang nakatayo sa harap niya pero di niya nakita dahil nahaharangan ang paningin niya. Sa kritikal na sandali, bigla na lang tumakbo si Suyon. Nagulat ang lahat sa eksena na kanilang nasaksihan. Ginamit ni Suyon ang kamay niya para harangan ang luggage cart. Ang bakal na hawak ni Suyon ay nalukot at nabago ang hugis. Talagang nakakagulat ang lakas niya. Nang umalis si Suyeon at ang bata, bumagsak ang mga maleta. Dahil dito, kilala na ng lahat sa paliparan si Suyeon. Ngunit hindi nila alam na may kapansanan si Suyeon. 10 taon ang nakalipas, nawalan siya ng braso at binti. May bakal na braso at binti si Suyeon, kaya sobrang lakas niya. Isang araw, nabasa ni Yoreum ang manggas ni Suyeon sa ulan. Habang nagsusorry si Yoreum, napunta sa kamay ni Suyeon ang kwintas. Kinuha ni Suyeon ang kwintas at ibinalik kay Yoreum. Nagulat si Yoreum sa nangyari at natigilan. Malamig si Suyeon kaya umalis na lang siya nang walang imik. Pagkatapos ng trabaho, nakita ulit ni Suyeon si Yoreum. Nakilala ni Yoreum si Suyeon sa unang tingin. Di inaasahan, nasa parehong departamento sila.
Tila muling pinagsama sila ng tadhana. Doon nagsimula ang kanilang kwento. Maya-maya nawalan ng anak ang matanda sa airport. Agad siyang humingi ng tulong kay Su Yeon. Dumating din si Yayo Rayom, nagulat nang malaman, 31 years old na ang anak. Akala ni Yayo Rayom nagbibiro lang si Su Yeon. Paano mawawala ang 31 years old? Ipinakita ni Su Yeon ang medikal na record ng lalaki. Nang makita, napagtanto ni Yayo Rayom ang kalubhaan. Ang nawawala pala'y may sakit sa pag-iisip. Kung di mahanap agad, may masamang mangyayari. Inutusan ng superior ang lahat na hanapin siya. Ang tanging clue, nakasuot siya ng dilaw na polo. Magkasama sa grupo sina Yayo Rayom at Su Yeon. Nang pumunta si Su Yeon sa banyo, nakakita si Yayo Rayom ng lalaking nakadilaw. Hindi na hinintay ni Yayo Rayom si Su Yeon at hinabol ang lalaki. Paglabas ni Su Yeon, wala na si Yayo Rayom. Di kalayuan, may lalaking tumawag sa tauhan ng paliparan. Lumilibot ang kanyang mga mata. Tinanong niya bakit nagbago ang schedule ng lipad. Habang sumasagot ang tauhan, nag-twitch ang mukha niya. Sabi niya, sinong nagsabing pwede yon? Bakit binago niyo ang flight ng di sinasabi? Napansin ito ni Yayo Rayom. Baka siya ang hinahanap ni Yayo Rayom. Bigla siyang nagwala at sinuntok ang mga tauhan. Lumapit si Yayo Rayom para awatin siya. Akala niya doktor si Yayo Rayom kaya lalo siyang nagwala. Hinila niya ang bakal na poste at sumugod kay Yayo Rayom. Bigla, lumitaw si Su Yeon at niyakap si Yayo Rayom para protektahan. Itinaas ni Su Yeon ang kamay para salubungin ang suntok. Kakaiba, biglang yumuko ang bakal na poste ng 90 degrees. Malinaw na hindi ito normal na pangyayari. Natakot ang baliw na pasyente, pero kalmado si Su Yeon. Walang kahit anong sugat sa katawan ni Su Yeon. Naalala ni Yayo Rayom ang nangyari ilang taon na ang nakalipas. Parang nakilala na niya ito noon. Isang taon na ang nakalipas, may aksidente sa bus stop. Nang malapit na tamaan si Yayo Rayom, dumating si Su Yeon at inilikas siya. Pagka-uwi, naalala ni Yayo Rayom ang eksena sa paliparan. Siguradong si Su Yeon ang tagapagligtas niya noon, kaya hinanap niya. Tinanong ni Yayo Rayom si Su Yeon kung nailigtas niya siya noon, pero itinanggi ni Su Yeon at sinabing hindi pa sila nagkikita. Pero sa nangyari, hindi naniwala si Yayo Rayom sa sinabi ni Su Yeon. Itinago ito ni Su Yeon dahil ang kanyang metal na braso ay may 66 smart chips na konektado sa kanyang mga ugat. Kahit may superhuman na lakas siya, iba ang katawan niya sa normal. Kaya sobrang ingat siya para di malaman ng iba na abnormal siya. Namuhay siya ng malamig at sinubukang lumayo sa ibang tao. Kahit mga kasamahan niya, malamig pa rin ang pakikitungo niya. Sa kainan, may gustong kumain kasama niya, pero di siya kumakain kasama nila. Kaya dinala niya ang tray sa ibang lugar. Pagkatapos, nagluto siya ng pansit mag-isa. Sa sandaling iyon, nakita ni Yayo Rayom ang eksena. Nang makitang di kumakain si Su Yeon, bumili si Yayo Rayom ng tinapay para sa kanya. Hindi inaasahan, nang magbuhos si Yayo Rayom ng mainit na tubig sa pansit. Aksidenteng natapon ang buong tasa. Mabilis na inabot ni Su Yeon para saluhin ito. Ilang segundo lang, nasunog ang kanyang kamay hanggang mapula. Natakot si Yorom at kumuha agad ng yelo para sa kamay ni Suhyun pero sabi niya, hindi ako masakit. Paulit-ulit tinanong ni Yorom kung masakit pero hindi nagbago ang sagot niya. Sobrang nagulat si Yorom kaya sinampal niya si Suhyun. Galit na ipinaliwanag ni Suhyun na kanang kamay at braso lang niya ang hindi masakit. Doon lang naisip ni Yorom na mabigat pala ang kamay niya kaya agad siyang humingi ng tawad kay Suhyun. Sa sandaling iyon, nakita ni Suhyun ang hangal na Yorom at bigla siyang ngumiti. Nang araw na iyon, biglang may tumawag sa customer service ng paliparan na nagbabanta. Isang misteryosong lalaki ang nagsabing may bomba raw siya sa paliparan. Nagtatrabaho si Yorom nang may nakita siyang lalaking kahina-hinalang kumikilos. Lihim niyang inilagay ang isang itim na bag sa basurahan. Naging curious si Yorom kaya dahan-dahan niyang binuksan ang bag para makita ang laman. Nagulat si Yorom sa nakita niyang bagay sa loob ng bag. Tinawagan niya agad ang customs police para tingnan ito. Nang makita nila ang laman ng itim na bag, labis silang nagulat. Di inaasahan, naglalaman ito ng gintong bar na bilyon-bilyong won ang halaga. Kinuha ng mga pulis ang ginto pagkatapos. Hindi nagtagal, may dumating na mag-asawa. Naglibot sila sa paligid, naghahanap ng basurahan. Tila may hinahanap sila. Habang sila'y nakikipag-usap sa telepono, narinig ni Yoram ang kanilang pag-uusap. Tiyak niyang may kinalaman sila sa mga gintong bar. Biglang dumating si Sohyun kaya agad sinabi ni Yoram ang tungkol dito. Ngunit sinabi ni Suhyun na ito'y para sa customs at wala silang kinalaman dito. Pero sa tingin ni Yoram, mas mahalaga ito kaysa sa kanilang ginagawa. Gusto rin niyang mapuri ng mga boss kaya hindi niya palalampasin ang pagkakataon. Kaya pumunta siya sa security room ng paliparan at ikinuwento ang nangyari. Pagbalik sa opisina, parang may nagawa siyang kahanga-hanga. Nakitang walang tao, tumalon siya para magdiwang. Pero sa sandaling iyon, pumasok ang team leader na si Sokon.
Masayang lumapit si Yoram para ikwento ang ginawa niya. Akala ni Yoram pupurihin siya pero hindi ganoon ang naisip ni Sokon. Tinanong ni Sokon si Yoram tungkol sa trabaho niya. Hindi alam ni Yoram ang sasabihin. Tanong ni Sokon kung pinapayagan niya si Soohyun sa malaking lugar. Napagtanto ni Yoram na napabayaan niya ang trabaho. Siya ay labis na nagalit. Pinuntahan niya si Soohyun na nag-iisang nagtatrabaho. Akala ni Yoram matalino si Soohyun pero walang kakayahan at palaaway. Kailangan niyang magpakitang gilas para hindi mabuli pero tinutulan ni Soohyun ang pag-iisip ni Yoram, walang simpatya. Galit na galit si Yoram. Dahil dito nagkaroon ng mainit na pagtatalo sina Yoram at Soohyun. Pagkatapos galit na naghiwalay sila para magtrabaho. May tumawag sa customer service at nagbanta. Sabi ng estranghero, sasabog daw ang paliparan sa loob ng 30 minuto. Habang umiinom ng tubig si Soohyun sa break room, may narinig siyang tumatawag. Dito, nahuli ni Soohyun ang teroristang tumatawag. Nang buksan ang ilaw, nakita niya ang batang mukhang high school student. Mayabang na sinabi ng bata kay Soohyun na umalis at huwag makialam. Pero tahimik lang si Soohyun, hindi umiimik. Nang akmang aalis na ang bata, bigla na lang kumilos si Soohyun. Hinawakan ni Soohyun ang kwelyo ng bata at inihagis sa sahig. Pagkatapos, hinila ni Soohyun ang bata palabas sa pasilyo. Isang braso lang ang ginamit ni Soohyun para ipitin ang bata sa pader. Ayaw pala ng bata na sumama sa libreng biyahe sa Japan kasama ang mga magulang, kaya gumawa siya ng malisyosong biro. At ang kanyang mga magulang ang 2 taong kababang akusalang ni Yoram. Sila ang nagdala ng mga kalakal para sa mga smugglers kaya't nakakuha sila ng libreng biyahe. Dapat silang managot sa kanilang mga ginawa. Matapos ayusin ang bagay na ito, tahimik na sinundan ni Soohyun si Yoram. Napagtanto ni Soohyun na naging malupit siya kay Yoram kanina, kaya't kinuha niya ang walkie-talkie para humingi ng tawad. Sa sandaling iyon, bigla na lang bumagsak ang isang billboard. Mabuti na lang at nahuli ni Yoram ang billboard sa tamang oras. Ligtas din ang batang nakatayo sa tabi nito dahil doon. Doon lang napagtanto ni Yoram na kahit mukhang maliit ang trabaho niya, mahalaga ito at hindi dapat ipagwalang bahala. Nang araw na iyon, sina Yoram, Soohyun, at ang buong customer service ay inilipat sa ibang lugar para magtrabaho. Nang dumating ang pinuno ng kaugnay na departamento para bumati, bigla na lang naging malamig si Soohyun dahil ang lalaking ito ang dahilan ng pagkaparalisa ng kanyang braso at pinti. 15 years na ang nakalipas. Ang lalaking ito ay nakatatandang kapatid ni Soohyun na si Dong Goon. Na aksidente si Soohyun sa trapiko habang sinusubukang iligtas ang kanyang kapatid. Dahil dito, nabali ang kanyang kanang braso at pinti sa mismong lugar ng aksidente. Nailigtas man ang buhay niya pagkatapos ng paggamot, naging may kapansanan na siya mula noon. Hindi niya matanggap ito, kaya't naisip niyang magpakamatay. Nang itulak niya ang wheelchair, may doktor na dumating. Mas maswerte pa, gumawa ito ng metal na braso't pinti. Mula noon, naging normal na ang buhay ni Soohyun. Sa paliparan, nakita niya ang matagal nang di nakikitang kapatid. Ngayon, tagaplano at tagapamahala ng paliparan ang kapatid. Nakilala niya ito, ngunit napakaginaw ng tingin ni Soohyun. Mukhang hindi masaya ang magkapatid na muling magkita. Ngayon, para silang mga estranghero sa isa't isa. Pagka-uwi, nagtataka si Dong Gyun sa normal na asal ni Soohyun. Hinanap niya ang aplikasyon ni Soohyun na nagsasaad na may suot itong makina para sa mga gawain. Nagulat si Dong Gyun dito. Sa pulong, ginamit ni Dong Gyun ang dahilan na ang aparato ni Soohyun ay banta sa kaligtasan ng paliparan at humiling ng investigasyon. Pagkarinig ng balita, pinuntahan agad ni Soohyun si Dong Gyun. Sa isang liblib na lugar, tinanong ni Soohyun kung bakit kailangan ang investigasyon. Sinabi ni Dong Gyun na ginawa niya yon para umalis si Soohyun. Sabi ni Dong Gyun, si Soohyun ay ganun pa rin, mahilig sumunod at manginis ng tao. Noon sinabihan ni Dong Gyun si Soohyun na wag sumunod pero ayaw makinig ni Soohyun. Kaya na-aksidente si Soohyun sa trapiko. 12 taon na ang nakalipas, binugbog si Dong Gyun ng mga salbahing grupo at dinala. Nag-alala si Soohyun sa kapatid kaya't hinabol niya sila gamit ang kanyang motorsiklo. Ang kotse, gustong iwasan si Soohyun, biglang promeno. Hindi nakapaghanda si Soohyun at bumangga sa likod. Nakahiga si Soohyun sa dugo, tumingin sa kapatid. Kuya, iligtas mo ako. Pero tumakas si Dong Gyun. Nang magkita muli, sinabi kay Soohyun na nangyari ang aksidente dahil hinabol niya si Dong Gyun. Galit na galit si Soohyun kaya hinawakan niya ang kwelyo ng kapatid. Hindi maintindihan ni Soohyun kung tunay na magkapatid sila. Sabi ni Dong Gyun, nagkapatid tayo dahil sa muling pag-aasawa ng tatay ko. Labis na nadismaya si Soohyun sa narinig. Hindi niya napigilan ang pag-iyak. Tinawag ni Soohyun na bastardo ang kapatid bago tumalikod at umalis. Pagkatapos, nailabas niya ang galit sa metal plate sa tabi niya. Nang umalis si Soohyun, tahimik na umiyak si Dong Gyun. Hindi alam ni Soohyun na ginawa iyon ni Dong Gyun para protektahan siya. Natatakot si Dong Gyun na baka masaktan si Soohyun. Gaano kamayabang ang isang makapangyarihang babae? Pinigilan kasi ni Yeoreum ang babae na itapon ang customs seal.
Ngayon, mayabang niyang inutos kay Yeoreum na lumuhod at magsorry. Miyembro ng National Assembly ang kanyang ama, kaya ganoon ang kilos niya. Sobrang dami pala niyang binili sa ibang bansa kaya overloaded ang bagahe. Para makaiwas sa buwis, itinulak niya ang bagahe sa banyo. Nahuli siya ng security nang tatanggalin na niya ang selyo. Kaya tinawagan ni Yang Ju ang mga autoridad para i-report ito. Sa oras na yon, dumaan si Yeoreum. Nang marinig ang away, agad silang pinigilan ni Yeoreum. Itatapon pa sana ng babae ang selyo, ngunit pinigilan siya ni Yang Ju. Itinaas niya ang kamay para sampalin si Yang Ju, ngunit madali siyang napigilan. Sa sobrang galit, kinagat ng babae nang malakas ang kamay ni Yang Ju. Nakita ito ni Yeoreum at pinigilan siya, ngunit sinampal siya ng malakas. Galit na galit si Yeoreum kaya halos maiyak na siya. Dahil matigas ang ulo ng babae, napilitan si Yang Ju na gumamit ng puwersa. Ibinigay nila ang babae sa customs, di alam na nakabangga sila ng maimpluwensya. Sinabi ng babae na siya'y sinaktan. Pinilit silang lumuhod at humingi ng tawad. Binantaan sila gamit ang posisyon ng ama bilang miyembro ng National Assembly. Dahil malakas ang kalaban, ang airport security ay nag-imbestiga na lang. Ang ID card ni Yeoreum na nahulog sa CR ay napulot ng airport security. Tinanong nila si Yeoreum kung sino ang gwardiya ang nanuntok ng pasahero. Nagsinungaling si Yeoreum para sa kaibigan pero parang nahulaan ng team kung sino yon. Agad-agad, nalaman ni Hisung, ang senior manager ng paliparan, ang impormasyon. Para protektahan ang reputasyon ng paliparan, inutusan niya si Seokyong na magpaumanhin agad sa pasahero. Kahit lumuhod pa siya, kailangan niyang ayusin ang bagay na ito ng tuluyan. Sa sandaling iyon, ayaw ni Yeoreum na mapahiya ang kanyang team leader kaya pumayag siyang humingi ng tawad. Hindi naman malaking bagay na lumuhod ang isang empleyado. Alam na ito ni Yang Ju. Ayaw niyang magdusa si Yeoreum kaya nagmadali si Yang Ju papunta sa paliparan. Sa oras na iyon, nakaupo ang pasahero sa silid na may mapagmataas na ekspresyon. Bigla namang pumasok si Suyon. Sira ang water heater sa silid, kaya dumating si Suyon para ayusin ito. Mabilis na dinala ni Seokyong si Yeoreum doon. May mapagmataas pa ring ekspresyon sa mukha ang babaeng pasahero. Nang maghahanda ng humingi ng tawad si Yeoreum, biglang nag-ingay si Suyon sa tabi niya. Napaisip si Yeoreum dahil sa ginawa ni Suyon. Naalala niya ang sinabi ni Suyon noon, kung di niya sasabihin ang tama, di niya maririnig ang gusto. Pinupuwersa ng manager si Yeoreum na humingi ng paumanhin. Dito, ikinuwento ni Yeoreum ang nangyari sa banyo. Hiningi ni Yeoreum sa babaeng pasahero na humingi ng tawad sa kanya. Nang marinig ito, agad na nagalit ang babaeng pasahero. Sabi niya, magdedemanda siya pero bigla may narinig sa telepono niya. Huwag mong sasabihin sa tatay ko to. Papatayin niya ako kapag nalaman. Naitala pala ni Soyon ang usapan nila ng abogado. Gusto lang pala niyang takutin ang lahat para kanselahin ang customs clearance. Dumating si Suyon para tumulong. Kaya naantig si Yeoreum. Sa huli, ang babaeng pasahero ay nailabas lang ang galit sa kanyang polo. Pagdating ni Yang Ju, naayos na ang lahat. Dahil dito, unang beses na pinuri ni team leader Seokyong si Yeoreum sa magandang trabaho. Naantig ng husto si Yeoreum dahil dito. Napaiyak siya dahil dati lagi siyang humihingi ng tawad. Di niya inisip humingi ng katarungan. Pero ngayon, lakas loob niya ay dahil kay Suyon. Samantala, tahimik na nakatayo si Soyong sa likuran, nakatingin kay Yeoreum. Nang makita ni Seokyong si Suyon, pinuri niya ito sa napakahusay na pagganap. Nang mag-isa, tahimik na tumingin si Suyon kay Yeoreum. Nakita niyang masayang umiiyak si Yeoreum, parang unti-unti na niyang nagugustuhan. Bigla, naakit ang isang robot vacuum sa metal na braso ni Suyon. Patuloy na sinundan ng robot si Suyon. Tinakasan ni Soyon ang robot at tumakbo papunta kay Yeoreum. Sa ganitong lapit, biglang bumilis ang tibok ng kanilang mga puso. Samantala, sa paliparan, may buntis na malapit ng manganak, ngunit ayaw niya dahil hindi pa dumarating ang kanyang asawa. Hindi niya alam na sa oras na yon, ang asawa niya ay kararating lang mula sa ibang bansa at dinala ng tauhan ng paliparan dahil may problema sa kanyang pasaporte. Nang makitang desidido ang buntis na hindi manganak hanggat hindi nakikita ang asawa, sinabi ni Yeoreum, hahanapin ko ang iyong asawa at ibabalik siya. Ginawa niya ito para sa kaligtasan ng buntis at sanggol. Doon lamang pumayag ang buntis na pumunta sa sentral na ospital malapit sa paliparan. Dahil gumamit ng piking pasaporte noon, nais ibalik ng immigration officer ang asawa sa kanyang bansa. Nagmakaawa ang asawa ng buntis na makita ang bagong silang na anak bago umalis, pero hindi sinasadyang tinanggihan ng immigration officer. Sa kabilang dako, nagmadali si Yeoreum na hanapin ang asawa ng buntis na babae. Ipinadala pa niya ang larawan nito kay Suyon. Sinabi ni Yeoreum kay Suyon na ipaalam sa kanya kung makita ang taong nasa larawan. Samantala, pumunta si Soyon sa exit office para ayusin ang water purifier. Dito, nakita ni Soyon na ang lalaki sa harap niya ay ang hinahanap ni Yeoreum. Bigla, tinawag ng immigration officer ang pangalan ng asawa ng buntis. Malapit nang dumating ang eroplano. Naghahanda na ang immigration officer na isakay ang asawa ng buntis sa eroplano. Agad na tinawagan ni Soyon si Yeoreum at sinabi na malamang hindi makikita ng asawa ng buntis ang pamilya niya dahil paalis na siya pabalik sa kanyang bansa. Hindi mapakali si Yeoreum sa sitwasyon ng asawa ng buntis na malapit lang pero di makita ang pamilya. Kaya nagpasya siyang kausapin ang superior niya. Sa pagkakataong iyon, sinamantala ng asawa ng buntis ang pagkakataon na pumunta sa banyo para tawagan ang asawa niya. Sa tawag, kitang-kita ang
pagkadikit at pagkadesperado ng mag-asawa. Nakita ito ng security officer sa tabi niya at naawa rin sa kanilang sitwasyon. Paglabas ng banyo, itinulak niya ang mga tauhan ng paliparan at tumakbo palayo. Nakita ito ni Soyeon at agad hinabol. Desperadong tumakbo siya habang si Soyeon ay sumusunod. Tumigil lang siya nang wala nang mapuntahan. Nagmakaawa siya kay Soyeon pero wala itong magagawa. Sa kritikal na sandali, kinuha niya ang ballpen at itinuro. Agad-agad, sinaksak niya si Soyeon. Tumunog ang bakal na nagbabanggan. Sa sandaling iyon, labis na nagulat ang lalaki. Binunot ni Soyeon ang ballpen pero hindi pa rin tumigil. Sinubukan niyang salakayin si Soyeon. Umiwas si Soyeon kaya nahulog siya sa hagdan. Mabuti na lang at nahuli siya ni Soyeon. Pagkatapos, itinaas siya ni Soyeon ng napakadali. Sa oras na yon, dumating ang security team. Tinapakan ni Soyeon ang ballpen at pinihit ang braso. Sinabi ni Soyeon sa security na ayos lang siya. Pero nagkataon, nakita ni Donggeon ang eksena kanina. Labis na nagulat si Donggeon sa nangyari. Sa kabilang dako, sinabi ni Yeoreum ito kay Seok-hun. Noon din, nakatanggap si Yeoreum ng larawan ng bagong silang. Hawak ang larawan, nagmakaawa si Yeoreum na magkita ang pamilya. Sa tulong ni Seok-hun, nag-usap ang pamilya sa salamin. Di man mayakap ang pamilya, sapat na ang makita sila para lumigaya. Si Yeoreum at ang mga nakasaksi ay naantig din. Nang bumalik si Soyeon sa trabaho, may kakaibang nangyari. Pag-ibaba ng pluma, naakit ang metal clip at pluma sa braso niya. Kitang-kita na may sira ang kanyang metal na braso. Akala niya ay nasira ng pluma, kaya tinignan niya ito ng patago. Mabuti na lang at pansamantala lang ang problema. Sa oras na to, malapit sa paliparan, may eroplanong palapag sana nang biglang nagliyab ang mga makina. Natakot ng todo ang lahat ng pasahero sa eroplano. Sa kabilang banda, katatapos lang ng trabaho ni Yeoreum. Susunduin na sana niya ang nanay sa paliparan nang makita ang eroplanong nag-aaksidente sa ere. Bigla, lahat ng tauhan sa paliparan ay nakatanggap ng text tungkol sa emergency landing. Nang malaman na nasa eroplano ang nanay, sobrang nag-alala si Yeoreum. Sa oras ding yon, paalis na rin sa trabaho si Soyeon para umuwi. Nakita niya si Yeoreum na nag-aalalang nakatingin sa eroplano sa langit. Naalala ni Soyeon ang kasiyahan ni Yeoreum kanina, kaya hinulaan niyang may kakilala ito sa eroplano. Mabuti na lang at ligtas na nakalapag ang eroplano. Matagal nang naghihintay ang bumbero at agad nagsimula ang rescue operation. Nang makitang tumakbo si Yeoreum para hanapin ang ina, pinigilan siya ni Soyeon dahil bawal ang lugar na iyon. Pero nag-aalala at umiiyak si Yeoreum nang walang tigil. Sinabing nasa eroplanong iyon ang kanyang ina. Matapos malaman ang sitwasyon, tinawagan ni Soyeon si Seok-hun. Sinabi ni Soyeon kay Seok-hun na nasa eroplano ang ina ni Yeoreum. Umaasa siyang papasukin ni Seok-hun si Yeoreum sa paliparan pero tinanggihan niya ang kahilingan. Nakitang labis na nalungkot si Yeoreum kaya nagpasya si Soyeon na kumilos mag-isa. Sa daan, tinawagan ni Soyeon si Yeoreum. Pagkatanong ng pangalan ng ina ni Yeoreum, agad niyang binaba ang tawag. Pagkatapos, mabilis na tumakbo si Soyeon papunta sa ambulansya. Nagsinungaling siyang inutusan siya ng mga boss na pumunta para tumulong. Pagpasok sa paliparan, agad tinanong ni Soyeon ang bawat pasahero kung sila ang ina ni Yeoreum. Nakita rin ito ng security guard na si Youngju na nakatayo sa tabi. Nagtataka si Youngju kung bakit naroon si Soyeon. Sa oras na yon, may balitang may nasugatan sa eroplano. Agad tumakbo si Soyeon doon at kinamot ang sugat ng babae. Nang malaman na ina ito ni Yeoreum, gumaan ang loob ni Soyeon. Ngunit nang abutin ang baso, nawalan ng lakas ang braso at nahulog. Sa sandaling iyon, agad na dumating ang rescue team. Para hindi mahuli, mabilis na nagtago si Soyeon. Sa wakas, nakita ni Yeoreum ang kanyang inang ligtas na lumabas. Masayang nagyakap ang mag-ina habang tahimik na nanonood si Soyeon. Doon lang nakaramdam ng ginhawa si Soyeon at umalis. Bago umalis, sinabi ng ina kay Yeoreum na pasalamatan ang tagapagligtas. Pumunta si Yeoreum sa security, pero di raw sila ang nagligtas. Sinabi rin ni Youngju na tanungin si Soyeon. Kasama ni Soyeon ang PhD ng oras na iyon. Nang tumawag si Yeoreum, hindi sumagot si Soyeon. Pagkatapos magpagamot kay PhD, umuwi na si Soyeon. Nag-text si Yeoreum para magkita sa unang lugar nila. Dinala ni Yeoreum ang bag ni Soyeon at naghintay doon. Nag-aalangan si Soyeon kung pupunta o hindi. Dumidilim na pero di pa rin nakikita ni Yeoreum si Soyeon. Umuulan na ngayon. Di alam ilang oras ang lumipas. Nang tumingala si Yoram, biglang lumitaw si Suyeon. Tinanong ni Yoram kung sinagip ni Suyeon ang nanay niya sa airport pero nagkaila ito. Nang sabihin ni Yoram na nakita siya ni Youngju, inamin na ni Suyeon. Tinanong ni Yoram kung bakit ginawa yon ni Suyeon. Mahilig ba si Suyeon sa lihim na kawanggawa? Agad na sumagot si Suyeon ng hindi. Nagtataka si Yoram, gusto mo ba ako? Nalito si Suyeon sa tanong. Nagtitigan lang silang dalawa. Nang tumigil ang ulan, sumagot si Suyeon ng oo. Laging insecure si Suyeon sa kapansanan niya, pero nagtapang-tapangan umamin kay Yoram. Kinabukasan, bigla na lang dumating si Yoram para hanapin si Suyeon. Nagtataka si Yoram bakit siya nagustuhan ni Suyeon, ordinaryo lang naman siya. 3 buwan pa lang silang magkakilala at magkatrabaho. Sabi ni Suyeon, pwedeng abutin ng ilang buwan o taon para mahulog sa pag-ibig pero sa kanya 3 segundo lang. Dahil dito, hindi maintindihan ni Yoram. Lumabas na maraming taon na ang nakalipas, may tindahang tinatawag na Where Stars Fall.
Nahulog agad si Suyon kay Yoram sa unang tingin. Pati yung nakaraang aksidente sa kotse, si Suyon pala'y lihim na nagprotekta kay Yoram. Bigla, may grupo ng taong nakabunggo kay Yoram, kaya nahulog siya sa mga bisig ni Suyon. Doon, naramdaman ni Suyon ang init ng katawan ni Yoram, mainit at matamis, pero maikli lang ang magagandang sandali. Nang mapansing nahihiya sila, agad umalis si Yoram sa bisig ni Suyon, pero aksidenteng nadaiti ang braso niya. May naramdaman agad si Yoram. Habang nalilito pa si Yoram, mabilis na iniwas ni Suyon ang kamay niya. Tapos, dali-dali siyang umalis ng may takot. Nang bumalik si Yoram sa opisina at kukuha na ng file para sa boss, nakita niya ang resume ni Suyon sa mesa. Binasa ito ni Yoram nang may pagkamausisa. Hindi inaasahan, nakalagay doon na si Suyon ay may kapansanan sa Antas 1. Pagkakita nito, lalo pang nagulat si Yoram. Hindi alam ni Yoram ang gagawin. Tinanong ni Unsub kung anong nangyayari kina Yoram at Suyon. Sasabihin na sana ni Yoram pero tumigil siya. Samantala, habang sinusuri ang bodega, may nakitang hindi kilalang maleta ang mga tauhan ng paliparan. Galit na galit ang manager. Akala ba ng lahat bodega nila to para iwanan lang basta ang kanilang mga maleta? Kung malaman ng manager kung kanino yung maleta, siguradong sisisantehin niya ang may-ari. Tumayo si Yoram at inangkin na sa kanya ang maleta. Lalo itong ikinalit ng manager. Ipinaliwanag ni Yoram na nag-expire ang lease niya at balak niyang lumipat sa apartment ng kumpanya. Dahil lilipat siya bukas, pansamantala lang niyang maiiwan ang kanyang bagahe dito. Pagkatapos ng trabaho, hinila ni Yoram ang maleta at umupo sa harap ng pinto. Wala na siyang mapupuntahan ngayon. Nagkataong nakita ni Suyon ang eksena. Sinabi ni Suyon na kung ayos lang, maaaring tumira si Yoram sa bahay niya. Sumama si Yoram kay Suyon papunta sa bahay nito. Pero nag-isip si Yoram at nadamang hindi ito angkop. Nang aalis na si Yoram, tinawag siya pabalik ni Suyon. Sinabi niyang huwag isipin ang relasyon nilang dalawa. Simpleng pamamalagi lang ito sa bahay niya para sa gabi. Kaya't nanatili si Yoram sa bahay ni Suyon. Naghanda ng hapunan si Suyon para kay Yoram. Nang kumuha ng tasa si Yoram, nagdikit ang kanilang mga kamay. Naalala ni Yoram ang pakiramdam kanina pero tahimik lang siyang tumingin. Bagamat nagtataka siya, hindi siya masyadong nagtanong dahil alam niyang ayaw niyang banggitin ang nakaraan. Iniwasan ni Suyon ang usapan dahil natatakot na kung sasabihin niyang may kapansanan siya, hahamakin siya nito. Kinabukasan, nang umalis si Yoram sa bahay ni Suyon, bigla niyang nakasalubong si Youngju. Kalalipat lang ni Youngju sa apartment ng araw na yon. Inakala ni Youngju na nakatira rin doon si Yoram. Nang oras na yon, sobrang kinabahan si Yoram at mabilis na nagpaliwanag na may kaibigan siyang nakatira doon. Pagdating sa trabaho, agad sinabi ni Yoram kay Suyon na nakasalubong niya si Youngju kanina. Sinabi ni Yoram kay Suyon na huwag sabihing nag-overnight siya sa bahay nito para maiwasan ang chismis. Agad namang sumang-ayon si Suyon sa kanya. Ngunit habang paalis na si Yoram, may narinig siyang ingay sa likuran. Lumapit si Suyon para tingnan at nakakita ng madilim na anyo na nagbukas ng pinto at mabilis na lumabas. Nang papasok na si Yoram, nakita niya ang grupo ni Youngju na may pinag-uusapan. Pagbalik ni Yoram galing trabaho, di niya inasahan na pinagchitsismisan sila ni Suyon. Nagalit ng todo si Yoram. Naalala ni Yoram na nagtatawanan ang grupo ni Youngju, kaya sigurado siyang si Youngju ang may sabi. Pinuntahan at sinigawan ni Yoram si Youngju, pero naguluhan ito at di maintindihan ang sinasabi ni Yoram. Bigla namang dumating si Suyon at hinila palayo si Yoram. Sinabi niyang may nakarinig ng lahat nang mag-usap sila sa storage room. Doon lang napagtanto ni Yeoreum na mali pala ang pag-akusa niya kay Youngju. Pag-uwi ni Suyon, nakita niya si Yeoreum na naghihintay sa ibaba. Ngayong gabi, lilipat si Yeoreum sa apartment na itinalaga ng kumpanya. Inilabas ni Suyon ang bagahe ni Yeoreum. Tinanong din niya ang numero ng bahay na lilipatan ni Yeoreum. Nang makita ang numero, alam niyang kasama ni Youngju titira si Yeoreum. Sa sandaling iyon, lubos na nagulat si Yeoreum. Nahihiya siyang harapin si Youngju matapos ang nangyari kanina. Sinabi ni Suhyun, sabi nila, walang nagkataon sa mundong ito. Lahat ng nangyayari sa buhay na ito ay may dahilan. Nang marinig ito, lalo pang nagulat si Yeoreum dahil noong bata pa siya, ganito rin ang sinabi ng kanyang mga magulang. Kaya, tinanong ni Yeoreum si Suhyun kung kilala niya ang kanyang ama. Lumabas na noong bata pa si Suhyun at ang kapatid niya, madalas silang pumunta sa isang tindahan para maglaro. Ang may-ari ng tindahan ay ang ama ni Yeoreum. Sa paliparan, may aroganteng pasahero na nagbuhos ng tubig sa ulo ng isang empleyado. Bukod dito, patuloy na minumura ng pasahero ang empleyado. Pinigilan ng empleyado ang sarili at sinabihan ang pasahero na bawal ang mineral water sa eroplano. Galit na galit ang ibang pasahero at sinabing unang hinawakan ng tauhan ang kanyang kuwelyo. Sa sandaling iyon, ipinakita ni Yeoreum na nasa tabi ang video. Nang makitang may ebidensya, tumahimik ang pasahero at yumuko sa hiya. Nakita ni Suhyun na mabilis na inayos ni Yeoreum ang sitwasyon, kaya ngumiti siya ng may pagmamalaki.
Nang gabing iyon, inanyayahan ni Soohyun si Yeoreum na maglakad-lakad. Yumuko siya at tumingin sa kamay nito. Bigla, may pumasok sa isip niya. Inilabas niya ang kaliwang kamay mula sa bulsa. Sinubukan niyang ilapit ang kamay sa kanya, ngunit kulang pa rin ang tapang. Nang malakas loob na, sinabi ni Yeoreum na iniwan siya ng ama noong siya'y siyam. Hindi inasahan ni Yeoreum na kilala pala ni Soohyun ang kanyang ama. Sa wakas, hinawakan ni Soohyun ang kamay ni Yeoreum. Sa sandaling iyon, nagkatinginan ang dalawa. Ipinikit ni Yeoreum ang kanyang mga mata. Hindi napigilan ni Soohyun na ilapit ang mukha sa kanya. Nang malapit ng maghalikan, may narinig silang away. Sinabi ni Soohyun na tumawag ng pulis, tapos mabilis siyang humalik. Agad, tumakbo si Soohyun patungo sa nag-aaway na grupo. Nakita ng mga siga si Soohyun at balak turuan ng leksyon, pero madaling naiiwasan ng bugbog sarado ang suntok na ibinato kay Soohyun. Pagkatapos, hinawakan ni Soohyun ang kamao ng salarin. Sobrang sakit ng naranasan ng lalaki kaya hindi niya mapigil ang pagsigaw. Nakita ito ng isa pang kriminal at pinalo ang binti ni Soohyun ng patpat. Nabasag ang kahoy na patpat, pero hindi man lang gumalaw ang binti ni Soohyun. Inihagis ni Soohyun ang braso at lumipad ang salarin sa basurahan, nawalan ng malay. Natuklasan ni Soohyun na ang binugbog pala ay si Kyung-ho, ang pinuno ng seguridad. Habang nagtataka si Soohyun, may biglang humawak ng electric baton sa likod niya. Agad na nawalan ng malay si Soohyun. Nagsimula ring mag-usok ang prosthetic na braso ni Soohyun. Nang dumating si Yeoreum kasama ang pulis, wala na ang grupo at si Soohyun. Sa oras na iyon, dinadala ni Kyung-ho ang sugatan na si Soohyun sa PhD. Pagkagising ni Soohyun, binindahan ng PhD ang kanyang sugatang braso. Dahil sa matinding sunog, nasira rin ang mga kalamnan sa kanyang braso. Sinabi ng doktor kay Soohyun na huwag nang gumamit ng artipisyal na braso kung hindi ay maaaring mamatay ang mga kalamnan nito. Sinabihan din siya ng doktor na gumamit ng wheelchair para makagalaw. Kinabukasan, labis na nag-alala si Yeoreum nang malamang hindi pumasok sa trabaho si Soohyun. Paulit-ulit siyang tumawag, ngunit walang sumasagot. Nagising si Soohyun at nakita ang mga mensahe at tawag ni Yeoreum. Bigla niyang naalala ang nangyari sa kanilang dalawa noon. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Soohyun na mahal niya si Yeoreum. Kahit may panganib ng necrosis, ayaw niyang malayo sa taong mahal niya. Pagkatapos, isinuot niya ang kanyang artipisyal na braso at tumayo. Sumunod, nagpalit siya ng damit habang wala pa ang doktor. Lihim niyang kinuha ang susi ng kotse ng doktor at umalis. Nang malaman ito ng doktor, agad niyang tinawagan si Soohyun. Ngunit nang makita ang tawag ng doktor, hindi ito pinansin ni Soohyun. Agad na tumawag ang doktor kay Seok-hoon, isa ring doktor. Sinabi ni Seok-hoon na napakadelikado ng sitwasyon ni Soohyun. Malamang napupunta si Soohyun sa paliparan para hanapin si Yeoreum. Kaya't mabilis na tinanong ni Seok-hoon si Yeoreum, ngunit wala itong alam. Nag-aalala si Yeoreum na tumawag kay Soohyun at naghanap sa lahat ng dako. Sa wakas, natagpuan niya ito sa bubong ng gusali. Nag-aalalang tinanong ni Yeoreum kung bakit bigla siyang nawala. Sinabi niyang labis siyang nag-alala para sa kanya. Bakit di niya sinagot ang tawag? Patuloy siyang nagsabi ng malasakit na ikinaligaya niya. Sabi niya, tayo na kaya? Nagkatinginan sila at naghalikan ng malalim. Ngunit ang saya'y hindi nagtagal. Galit na naghihintay ang PhD at Seok-hyun kay Soohyun. Pinuna ng PhD bakit kumilos mag-isa si Soohyun. Napansin ni Seok-hyun ang lipstick sa bibig ni Soohyun at naintindihan agad. Nakitang ligtas si Soohyun, ngumiting masama si Seok-hyun bago umalis. Hindi mapigilan ng PhD kaya binigyan niya ng tuwalya si Soohyun. Kahit nahihiya, masaya pa rin si Soohyun. Si Yeoreum, di alam ang kalagayan ni Soohyun, nag-aya lumabas. Pinigilan ng PhD si Soohyun pero matigas ang ulo niya. Nakitang matigas ulo ni Soohyun, nalito ang doktor. Nang nasa kotse na, nawalan ng kontrol ang kanang kamay niya. Nahulog ang susi sa sahig. Dahil dito, bigla siyang natakot. Ngunit ilang sandali lang, gumaling ang braso ni Soohyun. Pansamantala lang napinsala ang kamay. Akala ni Soohyun okay na, pero nang yumuko para kunin ang susi, nagulat siya dahil di makagalaw ang mga braso at binti. Bigla, nawalan ulit ng kontrol ang kanyang braso. Nagsimulang sumipsip ang braso niya sa kotse sa tabi. Pilit niyang hinila ang kamay, pero kahit anong gawin, hindi niya magawa. Sa oras na yon, nagbitak ang salaming pinto. Naramdaman niya ang labis na kawalang magagawa at kawalan ng pag-asa. Nabasag ang salaming pinto, pero nakadikit pa rin ang kamay niya sa kotse. Ano gagawin mo kung yung nangbuli sa'yo noon ay nagkunwaring malapit sa'yo ngayon? Si Minjong yon, ang tour guide. Nakitang mapapakinabangan si Yeoreum sa airport kaya excited na lumapit si Minjong. Sabi pa ni Minjong, may makakasama na raw siya sa trabaho. Nagulat si Yeoreum sa kakaibang ugali nito. Bago pa makapagsalita si Yeoreum, inagaw ni Minjong ang telepono niya at na-save ang numero. Pagkatapos, inanyayahan ni Minjong si Yeoreum na sabay kumain ng tanghalian. Nang umalis si Minjong, hindi pa rin mapalagay si Yeoreum. Dahil dito, naalala ni Yeoreum ang kanyang nakaraan. Hindi na malayan ni Yeoreum na nakapikit ang kanyang kamao. Pero nang pumasok si Minjong sa banyo, bigla siyang nagbago. Tinawagan ni Minjong ang kaibigan para ipagmalaki na nakita niya ulit si Yeoreum, dating biktima niya. Sa tanghali, hiningi ni Minjong kay Yeoreum na tulungan siya gumawa ng VIP cards. Paglabas, agad idindikit ni Minjong ang mga pangalan ng pasahero sa rehas.
Nagkataong nakita ni Yeorum ang pangyayaring ito. Malinaw na labag ito sa patakaran ng paliparan pero di nagsalita si Yeorum. Sa harap ng dating ng api sa kanya, sobrang takot si Yeorum. Ngunit sa huli, naglakas loob pa rin si Yeorum na paalalahanin si Minjung. Nagbago agad ang mukha ni Minjung pero nagkunwari pa ring masaya at tinanggal ang name tag. Pagkatapos, tinanggihan ni Yeorum ang alok ni Minjung na magtanghalian. Sinabi ni Yeorum na sana'y wala na silang kaugnayan sa isa't isa sa hinaharap. Matapos sabihin iyon, umalis na si Yeorum. Kahit kinabahan si Yeorum, natuwa siya na nagkaroon siya ng tapang na gawin iyon. Pero di alam ni Yeorum na balak ni Minjung na di siya basta-basta pakawalan. Sa panig ni Suyon, nakasiksik pa rin ang kanyang braso sa kotse. Sa sandaling iyon, nagkataong dumaan si Eun-sub. Nang marinig ang basag na salamin, pumunta roon si Eun-sub para tingnan. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Basag ang salaming pinto, kalat ang bubog sa sahig at deformed din ang pinto ng kotse. Sa oras na iyon, nagtatago si Suyon sa likod ng kotse. Walang tigil na dumudugo ang kanyang braso. May problema sa robotic arm ni Suyon. Nanalangin si Suyon na walang makakita pero nakita siya ni Eun-sub. Pagkatapos iniuwi ni Eun-sub si Suyon, pero napansin ni Eun-sub ang mga gamit sa kwarto. Paglabas, tumingin si Eun-sub sa bahay ni Suyon. Mukhang may napansin si Eun-sub. Sa loob, mas lumala ang sugat sa braso ni Suyon pagkatapos bendahan. Hinala ng PhD, may problema sa chip sa katawan ni Suyon. Para maiwasan ito, pinayuhan siyang huwag muna gumamit ng prosthetics. Pero gusto pa ni Suyon magtiis ng 1 buwan. Kagabi, nakuryente si Suyeon at nahulog kaya nalaman ni Kyung-hoo. Takot si Suyon na di na siya mabubuhay normal kung malaman ng iba. Kaya hiniling ni Suyon kay Kyung-hoo na bigyan siya ng 1 buwan. Pagkalipas ng buwan, automatikong magbibitiw si Suyon. Ginawa ito ni Suyon para makasama si Yeorum sa paliparan sa huling buwan. Ayaw ni Suyon na malaman ni Yeorum na may kapansanan siya. Kinabukasan, isinuot ni Suyon ang prosthetics, relo ng kapatid at magandang suit. Muling nagtrabaho sina Suyon at Yeorum ng magkasama. Ngunit ngayon, sabay-sabay na tumunog ang kanilang mga telepono. Ang tumatawag kay Suhyun ay si Eun-sub. Gusto ni Eun-sub makipagkita kay Suhyun para pag-usapan ang kagabi. Sa kabilang dako, si Minjung naman ang tumawag kay Yeoreum. Lumabas na nasa likuran lang pala ni Yeoreum si Minjung. Alam ni Minjung ang relasyon nila kaya binantaan niya si Yeoreum. 4 na VIP pass o ibubunyag niya ang pambubuli kay Yeoreum noon. Galit na umalis si Yeoreum, ayaw niyang malaman ni Suhyun ang nakaraan niya. Hinanap ni Yeoreum si Donggun para sa mga pass pero di niya alam ang sasabihin. Dito, inamin ni Donggun na siya pala ang kuya ni Suhyun. Sasabihin sana ni Donggun ang tungkol sa katawan ni Suhyun nang dumating ito. Tinanong ni Suhyun si Donggun kung ano ang balak niya. Tinanong ni Donggun si Yeoreum kung gusto niyang malaman ang nakatago sa ilalim ng damit ni Suhyun dahil sa profile nito nakalagay na may kapansanan siya. Nang malapit nang sabihin ni Donggun ang lihim, bigla na lang nawalan ng kontrol si Suhyun sa kanyang emosyon. Nang magsara ang mga braso ni Suhyun, lahat ng metal sa silid ay bumagsak sa sahig isa-isa. Sa sandaling iyon, nagulat sina Donggun at Yeoreum sa kanilang nakita. Pagkakita nito, mabilis na inalis ni Suhyun ang mga metal na bagay mula sa kanyang mga kamay. Niyakap ni Suhyun ang kanyang braso at mabilis na tumakbo palayo. Nakita ni Yeoreum ang mga metal sa sahig at napagtanto na may lihim si Suhyun na ayaw niyang malaman ng iba. Hinubad ni Suhyun ang jacket, binalot sa braso at tumakbo sa elevator para itago ang kanyang lihim. Ngunit nang papasok na si Suhyun sa elevator, nakakita siya ng tumpok ng bakal sa harap kaya hindi na siya pumasok. Kaya tumakbo siya mag-isa sa storage room para magtago. Tinawag ni Yeoreum si Suhyun sa walkie-talkie pero nanatili siyang tahimik. May kapansanan siya kaya hindi niya alam paano haharapin si Yeoreum. Labis na nalungkot si Suhyun. Hindi nagtagal, dumating din si Eun-sub para hanapin si Suhyun. Kagabi, nakakita si Eun-sub ng wheelchair sa bahay ni Suhyun. Hinala ni Eun-sub na may karamdaman si Suhyun. Gusto ni Suhyun itago ito, pero mahal din ni Eun-sub si Yeoreum. Ayaw ni Eun-sub na mahalin ni Yeoreum ang may karamdaman. Para kay Eun-sub, walang panlilinlang sa pag-ibig. Inakala niyang magiging tapat si Suhyun kay Yeoreum. Binigyan ni Eun-sub si Suhyun ng 1 linggo para sabihin ang lihim. Sa opisina, malungkot si Yeoreum dahil may sikreto rin siyang ayaw malaman ni Suhyun. Pero sa sandaling yon, may nagbanta na isusumbong kay Suhyun ang pangbuli ni Yeoreum noong high school. Nang hindi alam ni Yeoreum ang gagawin, dumating si Seok-hun. Naglagay si Seok-hun ng 4 na VIP pass sa mesa ni Yeoreum. Nasa restaurant din pala si Seok-hun noon at alam niya ang banta kay Yeoreum. Sinabi ni
Seokhon na kung magpipigil si Yeoreum, lagi siyang mabubuli. Umaasa si Seokhon na mag-iisip mabuti si Yeoreum at gagawa ng desisyon. Kinuha ni Yeoreum ang pass para puntahan si Minjung. Natuwa si Minjung na nakuha agad ni Yeoreum ang pass. Di alam na di ito ibibigay. Sinabi ni Yeoreum na kahit mahirap noon dahil sa nanay niya, nalampasan niya yon. Ngayon, di natakot si Yeoreum kay Minjung. Pagkasabi nun, pinunit ni Yeoreum ang 4 na pass at umalis ng di lumingon. Pagka-uwi ni Soo-hyun, sinabi niya sa PhD na parang alam na niya kung bakit may kakaibang nangyayari sa katawan niya. Tinanong ng PhD kung ano ang dahilan. Agad sumagot si Soo-hyun, si Yeoreum, lumabas na unang beses pa lang nilang pagkikita, nangyari na to. Habang lumalalim ang nararamdaman ni Soo-hyun kay Yeoreum, dumadami rin ang pagkasira ng kanyang kagamitan. Pero ngayon, sobrang mahal na ni Soo-hyun si Yeoreum, kaya hindi niya alam paano haharapin ito. Bigla namang tumawag si Yeoreum kay Soo-hyun. Ayaw sana niyang sagutin, pero ibinigay pa rin ng PhD ang telepono sa kanya. Ikinuwento ni Yeoreum ang nangyari kanina, sabi niya. Di kailangang magpaliwanag kung ayaw ni Soo-hyun. Sigurado si Yeoreum na may dahilan siya para di magsalita. Naiintindihan daw ni Yeoreum ang nararamdaman ni Soo-hyun. Naantig nito ang puso ni Soo-hyun. Kinabukasan, dinala ni Soo-hyun si Yeoreum sa bubong at tinanong kung kakaiba ba siya. Akala ni Yeoreum likas na iba ang tao, kaya di siya nagulat sa kakaiba nito. Noon, sinabi ni Soo-hyun na dahil kay Yeoreum kaya siya madalas may problema. Nang marinig ito, curious si Yeoreum, pero di sinabi ni Soo-hyun kung bakit. Itinaas lang niya ang kamay para dahan-dahang haplusin ang buhok niya. Sa sandaling yon, gusto talaga siyang halikan ni Soo-hyun, pero wala siyang lakas loob. Humingi na lang siya ng tawad at umasa na bigyan siya ng konting panahon. Sa airport, may lalaking may kutsilyo, hawak sa leeg ang isang empleyado. Sa kabila ng panganib, pinigilan ni Yeoreum siya, ngunit sinugatan siya nito. Napunit ang kanyang bag at nahulog sa sahig. Patuloy na tumutulo ang dugo rito. Nang makita ito, labis na natakot ang lahat sa paligid. Tiningnan ni Yeoreum ang sugat at umupo sa sahig sa takot. Sa oras na iyon, dumating ang security team ng paliparan. Agad na nasakop ang lalaking may hawak na kutsilyo. Unti-unting nawalan ng malay si Yeoreum habang tumatawag si Youngju. Mabilis na tinawagan ni Youngju si Soo-hyun. Nang marinig na nasugatan si Yeoreum, kitang-kita ang tensyon sa mukha ni Soo-hyun. Bigla, may bumangga kay Soo-hyun, nahulog ang kanyang cellphone sa hagdanan. Gusto ni Soo-hyun kunin ito, pero kahit anong pilit, hindi niya magawa. Sandali lang, nahulog siya mula sa wheelchair. Gumapang siya, pero ang phone na malapit ay parang napakalalayo. Nang makuha niya ang phone, napagtanto niyang naputol na ang tawag. Sa panig na ito, nang dumating ang mga medikal na tauhan para gamutin ang sugat ni Yeoreum, sinamantala ng lalaki ang pagkaabala ni Daki para salakayin siya gamit ang ulo. Pagkatapos, tumakas ang lalaki. Nang habulin siya ni Daki sa gate ng airport, nakalayo na ang lalaki. Umupo si Soo-hyun sa sahig at tiningnan ang kanyang may kapansanang katawan ng may matinding sakit. Ang magandang pag-ibig ay naging isang malayong panaginip na lamang. Pagkatapos, dinala niya ang kanyang sugatang katawan sa airport para hanapin si Seokhon. Tinanong niya kung sino ang nakasakit kay Yeoreum. Sinabi ni Seokhon na may babaeng empleyado sa paliparan na nakipaghiwalay sa kasintahan. Hindi ito tinanggap ng lalaki, kaya pumunta siya sa airport para bantaan ang babae. Pinigilan siya ni Yeoreum, kaya ito ang nangyari. Nang malaman ang kwento, hindi na nagsalita si Soo-hyun, nakapikit lang ang kamao at umalis ng galit. Pagkatapos, pinuntahan ni Soo-hyun ang empleyado para magtanong. Doon nalaman ni Soo-hyun ang tungkol sa dating kasintahan at sa internet cafe na madalas nitong puntahan. Noon, masayang naglalaro siya sa internet cafe. Hindi niya napansin ang paparating na panganib. Paglabas niya't magsisindi ng yosi, biglang may humila sa kanya at itinapon sa lupa. Patuloy siyang sinuntok sa mukha ng taong lumapit. Pagkatapos, may lumapit, hinawakan siya at itinayo. Sa sandaling iyon, mayabang pa rin siya at nagmumura. Kumuha pa ng kutsilyo sa bulsa para lumaban, pero hindi siya pinayagan ni Soo-hyun. Sinuntok ulit ni Soo-hyun ang mukha niya, kaya natakot at tumakbong sumisigaw, pero hinila at binugbog muli. May tumawag sa airport security mula sa isang estranghero. Pagbukas nila ng pinto ng banyo, nakita nila ang lalaking nagbanta kahapon, binugbog at nakatali. Sa oras na iyon, pumunta si Soo-hyun sa tabi ni Yeoreum. Nang makita ang mahal na nasugatan, labis siyang nalungkot. Kinabukasan, dinala ang lalaki sa himpilan ng pulisya. Nakipagtulungan din si Yeoreum sa investigasyon. Nakita ng lalaki si Yeoreum at ngumiti ng masama, natakot siya. Agad na inilayo ni Soo-hyun si Yeoreum para protektahan siya. Nang makita si Soo-hyun, yumuko ang lalaki sa takot. Bago umalis, naalala ng lalaki ang pangalan ni Soo-hyun. Di alam ni Soo-hyun na magdudulot ito ng problema sa hinaharap. Sa kabilang banda, ang boss ng lalaki ay si Rowan. Hiningi niya kay Donggun na i-bail ang junior, ngunit tumanggi ito. Nagtataka si Rowan dahil Soo-hyun din ang pangalan ng pumalo. Naalala niya ang kapatid ni Donggun na naaksidente na Soo-hyun din. Bigla na lang nakaramdam ng kaba si Donggun. Patuloy niyang itinatanggi ito.
Pinayuhan ni Donggun si Rowan na pamahalaan ng maayos ang mga junior. Nang umalis si Donggun, sinimulan ni Rowan na siyasatin si Soohyun. Hindi alam ni Soohyun na target siya ng masasamang tao dahil sa pagprotekta sa kasintahan. Dati, noong araw ng aksidente, nadismaya si Soohyun sa kapatid na nakita siyang nahihirapang huminga pero tumakbo palayo. Hindi alam ni Soohyun na hindi makakatakas si Donggun. Nahuli pa rin siya ng grupo ni Rowan. May hawak palang ebidensya si Donggun laban sa mga krimen ni Rowan. Nakita ni Soohyun na dinala ng mga tauhan ni Rowan si Donggun para sa ebidensya. Ibinigay ito ng may-ari kay Soohyun. Hinanap ni Soohyun ang kapatid para ibigay ang ebidensya na naging sanhi ng aksidente. Hiningi ni Rowan ang disk ng ebidensya pero sinabi ni Donggun na nawala ito. Galit na sinampal ni Rowan si Donggun. Pinagbantaan ni Rowan si Donggun gamit si Soohyun na malapit ng mamatay. Para protektahan ang kapatid, nakiusap si Donggun na huwag saktan si Soohyun. Makalipas ang 2 taon, naging tagapamahala ng paliparan si Donggun. Nagpunta si Donggun sa paliparan para kay Rowan pero nakita niya si Soohyun doon. Natatakot si Donggun na malalagay sa panganib si Soohyun kaya sinadya niyang magsalita ng masakit. Nang araw na iyon, bigla na lang tumigil ang device sa kamay ni Soohyun. Nagulat si Donggun nang makita niya ito. Kaya nag-isip si Donggun ng paraan para maalis si Soohyun. Pinuntahan ni Donggun si Kyung-hoo, pinuno ng airport security, at nagdahilan na may magnetic device si Soohyun na makakasira sa mga makina sa paliparan para paalisin siya. Kinabukasan, binisita ni Kyung-hoo at Seok-hoon si Soohyun. Inilipat nila si Soohyun sa ibang trabaho. Nalito si Soohyun sa nangyari. Biglang dumating si Donggun. Napagtanto ni Soohyun na may kinalaman si Donggun sa paglipat, kaya hiningi niyang makausap ito ng pribado. Tanong ni Soohyun kung ayaw siyang makita ni Donggun, bakit hindi na lang ito magbitiw? Sabi ni Donggun, may mga taong may mapanganib na plano at isa lang siyang maliit na piraso sa larong ito. Umaasa si Donggun na aalis si Soohyun bago siya masaktan. Hindi maintindihan ni Soohyun ang sinabi ni Donggun. Maya-maya, nakita ni Soohyun si Donggun na nakikipag-usap sa isang lalaki sa paliparan. Nang makita niya ang mukha ng lalaki, nakilala niya ito bilang ang nanakit kay Donggun noon. Hindi maintindihan ni Soohyun kung bakit kasama ni Donggun ang lalaking iyon. Lumapit si Soohyun kay Donggun para magtanong. Akala ni Soohyun, nahihiya lang si Donggun dahil sa nangyari noon. Pero ang totoo, dahil pala sa mga taong iyon. Lalo tuloy nalito si Soohyun pero malamig siyang binalaan ni Donggun. Gusto ni Donggun na mawala na si Soohyun sa paningin niya. Hindi alam ni Soohyun na junior pala ni Rowan ang nanakit kay Yeoreum dati. Nang gabing iyon, sabay umuwi sina Soohyun at Yeoreum. Masaya silang naglakad habang magkahawak kamay. Hinalikan ni Soohyun si Yeoreum sa labi. Balak niyang sabihin ang tungkol sa katawan niya. Kaya inimbita ni Soohyun si Yeoreum sa bahay niya. Sinabi ni Soohyun kay Yeoreum na tumalikod habang siya'y pumapasok sa kwarto. Pagkatapos hinubad niya ang jacket at shirt at dahan-dahang tumalikod. Sinabi ni Soohyun na pwede nang lumingon si Yeoreum. Akala ni Yeoreum gusto ni Soohyun na mag-level up sila. Sobrang kinakabahan siya at patuloy na nagpapaliwanag. Pero nang lumingon siya, natigilan siya sa nakita at hindi alam ang sasabihin. Sinabi ni Soohyun na ito ang sikreto niya. Para mabawasan ang kaba, patuloy na uminom ng tubig si Yeoreum. Pagkatapos magbihis ni Soohyun, tinanong niya kung tatanggapin ni Yeoreum ang katawan niya. Kahit walang sinabi si Yeoreum, nakalimutan niyang ibaba ang baso bago umalis. Halata pa ring hindi maipagtatago ni Yeoreum ang kanyang pagkagulat. Pero nang lumabas si Yeoreum, napansin ni Soohyun na nagdudugo ang ilong niya. Di niya napansin to dahil dati nang nasugatan braso niya at madalas gumamit ng artipisyal na braso. Lubhang nabugbog ang kanyang kanang braso. Kinabukasan, nakita ni Yeoreum si Soohyun na malungkot sa upuan kaya hinawakan ang kamay nito. Hinila niya ito sa isang tiwangwang na pasilyo. Pagkatapos, itinulak niya ito sa pader. Sa sandaling iyon, labis na kinabahan si Soohyun. Sinabi ni Yeoreum na pagka-uwi niya kahapon, buong gabi niyang pinag-isipan ito. Handa siyang tanggapin ang lahat mula sa kanya. Handa siyang ibigay ang kanyang pagmamahal. Naantig si Soohyun sa mga salita ni Yeoreum. Lumingon siya at idiniin si Yeoreum sa pader. Tiningnan niya ito ng may maalab na mga mata. Mahigpit silang nagyakap para maramdaman ang kanilang pagmamahalan. Sa kabilang dako, labis siyang nalungkot sa natanggap na health report ni Soohyun. Nalaman niyang malubhang nahawaan ang mga kalamnan sa braso ni Soohyun. Kaya kailangan ni Soohyun na suriin ito ng mas maingat. Tinawagan siya ng PhD at pinabalik, ngunit tumanggi si Soohyun. Sabi ni Soohyun ayos lang siya, kaya di na kailangan suriin, tapos pinatay niya ang telepono. Nang gabing iyon, sina Soohyun, Yeoreum at mga kasamahan ay kumain sa labas. Nakaupo si Soohyun sa sofa, parang batang nanonood kay Yeoreum tuwang-tuwa. Pero maya-maya, dumugo ulit ang ilong niya kaya nagmadali siya sa banyo para hugasan. Di niya inasahan, nakita niyang kumalat ang pasa sa kamay hanggang sa leeg niya. Dahil sa payo ng PhD, naintindihan niya kung gaano kalubha ang problema.
Pagbalik, tinanong ni Yeoreum si Sohyun kung gusto niyang magbakasyon kasama siya. Tumingin lang si Sohyun kay Yeoreum, di sumagot. Di niya alam kung mabubuhay pa siya. Niyakap niya ito ng mahigpit, pero puno ng pag-aalala ang kanyang puso. Pag-uwi nila, pinuntahan ng PhD si Yeoreum para ikwento ang kalagayan ni Sohyun. Umaasa ang doktor na makumbinsi ni Yeoreum si Sohyun na magpagamot agad. Pagkaalis ng doktor, sobrang nalungkot si Yeoreum. Kinabukasan, pinapunta sila ng boss sa supermarket para mamili. Sa kotse, paulit-ulit tinanong ni Yeoreum si Sohyun kung okay lang siya. Hindi niya pinayagan si Sohyun na magbuhat ng anuman. Siya lang ang nagdala ng lahat ng pinamili sa kotse. Dahil dito, naguluhan si Sohyun sa kilos niya. Pagbalik sa opisina, nakapaghinala lang talaga ang kakaibang asal ni Yeoreum. Tinanong ni Sohyun si Yeoreum kung nakita niya si PhD. Nang paulit-ulit na tanungin, sinabi ni Yeoreum ang sabi ng PhD kahapon. Umaasa siyang maalis ang mga makina sa katawan para unti-unting gumaling. Ngunit bigla, nagalit si Sohyun at sinabihan siyang tumigil. Pagkatapos, galit na umalis si Sohyun. Sumunod, nakita niya si PhD. Sinabi ng PhD na kailangan niyang alisin lahat ng makina sa katawan. Ang pagkawala ng tamang panahon ng gamot ay mapanganib sa buhay niya, pero ayaw ni Sohyun ng paggamot. Gusto niyang mamuhay ng normal. Ayaw niyang mabuhay sa wheelchair. Paglabas niya, dumugo na naman ang ilong niya. Di niya alam, may dalawang nakaitim na sumusunod sa kanya mula sa malayo. Tumakbo si Sohyun mag-isa sa parke. Bigla, may maliwanag na ilaw sa mukha niya. Dalawang kotse ang huminto, may mga lalaking may pamalo ang bumaba. Sa oras na iyon, dumating si Rowoon. Gusto niyang turuan si Sohyun ng leksyon. Sabi ni Rowoon kay Sohyun, narinig ko na tinuruan mo raw ng leksyon ang mga junior ko kamakailan. Tama ba? Gusto kong malaman kung paano mo yun ginawa. Ipakita mo sa akin ang kakayahan mo. Tapos may dumating na grupo na may mga pamalo at pinalibutan si Sohyun. Maya-maya, nabugbog si Sohyun. Di nila alam na di siya lumaban kasi baka mapatay niya sila. Sa sitwasyong yon, di na napigilan ni Sohyun at kumuha ng kahoy na pamalo. Binali niya to gamit ang kamay, tapos hinawakan niya ang isa sa kwelyo at itinapon ng malayo. Pagkatapos, sinipa niya pataas ang isa pa. Natakot ng husto ang grupo sa nakita nila. Lumapit si Sohyun kay Rowoon at sabi, gusto mo pa bang saktan ako? Sobrang galit si Rowoon. Pagbalik ni Yeoreum, nakita niyang sugatan si Sohyun at nag-alala siya. Gusto niyang dalhin ito sa ospital, pero sabi ni Sohyun na okay lang siya. Kaya dinala na lang ni Yeoreum si Sohyun pauwi. Maingat niyang ginagamot ang sugat nito. Bigla, nais ni Sohyun na mapasa kanya ang babaeng ito. Kaagad, tinanong ni Sohyun si Yeoreum kung gusto niyang matulog dito. Nahiya si Yeoreum at hindi alam ang gagawin. Agad niyang kinuha ang kanyang mga gamit at umalis. Ngunit pagdating sa pinto, bumalik siya. Hinalikan niya si Sohyun sa pisngi at nagpaalam. Sa sandaling iyon, labis ang tuwa ni Sohyun. Sa kabilang dako, galit na tinawagan ni Rowoon si Donggun tungkol kay Sohyun. Ayaw isangkot ni Donggun ang kapatid, kaya't sinabing hindi niya kilala si Sohyun. Pagkatapos noon, ibinaba ni Donggun ang tawag. Nakita ni Rowoon ang mga nasugatan at sirang kotse, kaya't nanumpa siyang paparusahan si Sohyun. Sa harap ng salamin, tiningnan ni Sohyun ang kanyang nahahawaan na braso. Alam niyang delikado siya, pero para makita ang mahal niya, nagtatrabaho pa rin siya sa paliparan. Ngunit maya-maya, unti-unti siyang nawala ng malay. Patuloy na umaagos ang dugo sa kanyang ilong. Iminungkahi ni Yeoreum na magpatingin siya, pero ayaw pa rin niya. Dali-dali siyang pumunta sa banyo para hugasan ang dugo. Labis na nag-aalala si Yeoreum sa labas. Biglang may grupong pumasok at pinalibutan si Sohyun. Malinaw na nagpunta sila para makipag-away sa kanya. Sa sandaling iyon, lumapit ang pinuno kay Sohyun. Nakilala niya ito bilang ang nagsaksak kay Yeoreum sa paliparan. Nagyayabang siya kay Sohyun na magaling ang kanyang boss. Ang boss ay nagpiyansa at nagbayad para sa kanyang paglaya. Hindi nagtagal, pinalaya siya. Nakita ni Yeoreum ang panganib at hinanap ang seguridad. Nang dumating sila, wala na roon si Sohyun. Tiningnan nila ang CCTV at nakita kung nasaan si Sohyun. Bumaba sila sa parking para pigilan ang pagdukot kay Sohyun. Pero lumabas si Sohyun at sinabi kay Deki na huwag pigilan sila. Natatakot si Sohyun dahil marami pang maaaring masaktan. Pero iginiit ni Deki na huwag sumama si Sohyun sa iba. Habang nag-aaway sila, sinabi ni Kyung-hoo sa security na umalis. Sinabi lang pala ni Kyung-hoo kay Donggun ang tungkol kay Sohyun. Sinabi ni Donggun na hayaan si Sohyun sumama sa iba. Nangako si Donggun na ibabalik niya si Sohyun. Hinayaan ni Sohyun na dalhin siya sa abandonadong kagubatan. Pagkabalita, nagmadali si Donggun pumunta doon. Umasang patatawarin ni Rowoon ang kapatid, pero gusto niyang patayin si Sohyun. Sinabi ni Donggun na kung ayaw ilabas ang tape, pakawalan si Sohyun. Akala ni Rowoon na wala na ang tape kay Donggun. Ngayong alam na ang totoo. Galit na galit si Rowoon. Sobrang galit ni Rowoon. Sinuntok niya si Donggun. Nakita ito ni Sohyun at lumaban sa mga masasama. May thug na nagpabagsak kay Donggun gamit ang patpat. Gusto ni Sohyun iligtas ang kapatid,
pero pinigilan siya. Pagkatapos, inilabas ni Rowoon si Donggun. Utos ni Rowoon na itapon si Donggun sa dagat. Nakita ni Deki ang nangyari. Pagkatapos, umalis si Rowoon sakay ng kotse. Si Suyon ay nakikipaglaban pa rin mag-isa sa pabrika. Ipinakita ni Suyon ang husay sa pakikipaglaban. Pinabagsak niya ang isa't isa. Natakot ang lalaking nanakit kay Yeoreum. Tatakbo sana siya pero dumating si Daeki at napigilan siya. Nang mga oras na iyon, binuksan ni Suhyun ang pinto. Itinulak lang niya ito, agad lumipad ang mabigat na pinto. Nagulat si Daeki sa mga nakahandusay na thugs. Binuhat ni Suhyun ang nanakit kay Yeoreum. Tinanong niya kung alam saan dinala ni Rowoon si Donggun. Noon, dinala si Donggun sa dalampasigan. Pagbaba ng mga thugs, inihatid ni Daeki si Suhyun. Kumuha agad ng mga patpat ang mga thugs sa trunk. Nang lumapit sila, nakita ni Donggun si Suhyun. Naalala ni Donggun kung paano siya iniligtas ni Suhyun dati. Ngayong ayaw ni Donggun na mapahamak si Suhyun dahil sa kanya, kaya agad siyang gumapang sa driver's seat, pinaandar ang kotse at dumiretso sa mga bugbog sarado. Pero di inaasahan, hindi lang di natamaan ng kotse ang mga bugbog sarado, nalalagay pa sa panganib si Donggun. Bigla na lang nakasabit ang kotse sa dalampasigan at maaaring bumagsak anumang oras. Habang malapit nang bumagsak ang kotse, biglang sumulpot si Suhyun. Nagulat ang lahat sa paligid nang makita si Suhyun na gumagamit ng isang braso para hilahin ang kotse. Pinilit niyang hilahin ang kotse sa pampang pero dahil sugatan siya, kahit anong pilit niya, di niya kaya. Ayaw isangkot ni Donggun ang kapatid kaya sumigaw siya, "Bitawan mo na Suhyun," pero tiis sakit na tumanggi si Suhyun. Sa huli, nahila ni Suhyun ang kotse papunta sa pampang. Nang makita ni Suhyun na ligtas na si Donggun, ngumiti siya sa kabila ng pawis at luha dahil nakita niyang dumating si Donggun para iligtas siya. Patunay ito na nagmamalasakit pa rin sa kanya si Donggun. Ngunit nang bumalik si Suhyun, lubhang pagod na ang kanyang katawan. Nakita ni Yeoreum si Suhyun sa harap niya at agad na lumapit. Hindi na nakatiis pa si Suhyun at biglang lumuhod. Nang mahimatay si Suhyun, tumakbo si Yeoreum para yakapin siya. Nakita ni Yeoreum na malubha ang kalagayan ni Suhyun at nalungkot siya. Binuksan niya ang bag, kinuha ang aparato at naalala ang sinabi ng PhD. Dapat huminto si Suhyun para mabuhay. Kayang itigil nito ang mga makina sa katawan ni Suhyun, pero nag-aalangan siya at di makagalaw. Kinabukasan, nang magising si Suhyun, nakita niya si Yeoreum sa tabi niya. Alam niyang inalagaan siya nito buong magdamag. Isang masayang ngiti ang biglang lumitaw sa kanyang mukha. Pagkagising, naghanda si Yeoreum ng almusal para kay Suhyun, ngunit ayaw niyang tanggalin ang support machine. Dahil dito, napaka-awkward ng kanyang pakiramdam. Ang buhay na pinili niya, pwede bang pigilan ng iba? Pagkatapos magtrabaho, sinabi ni Seokwon kay Yeoreum na nagbitiw na si Suhyun. Sa sandaling iyon, may masamang kutob si Yeoreum. Bigla siyang hindi napigilan ang pag-iyak. Ano ang dapat niyang gawin? Hindi na niya makikita si Suhyun. Pinuntahan ni Yeoreum si Suhyun at tinanong kung bakit siya nagbitiw. Umaasa siyang aalisin ni Suhyun ang makina para magamot. Handa siyang maging mga braso at binti ni Suhyun. Umaasa lang siya na hindi siya iiwanan mag-isa. Ngunit mas gusto ni Suhyun mamatay kaysa alisin ang makina. Dahil dito, umiyak ng husto si Yeoreum. Kinaumagahan, nakita ni Yeoreum na mahimbing si Suhyun. Para mabuhay siya, kumuha siya ng aparato mula kay PhD. Habang nag-aatubili si Yeoreum na luhaan, bigla namang nagising si Suhyun at hinawakan ang kanyang kamay. Sinabi ni Yeoreum kay Suhyun na kailangan niyang mabuhay. Sa pagkakataong ito, hindi na pinigilan ni Suhyun si Yeoreum. Pagkatapos, yumuko si Yeoreum at hinalikan si Suhyun ng masaya. Sa isang kisap mata, isang taon ang lumipas. Nagtatrabaho si Yeoreum sa paliparan, napansin ang mga naglilinis na nag-uusap, kaya nagtanong siya. May nagdulot pala ng gulo kanina, sinubukan ng isang binata na pigilan sila, naging sanhi ng pagkasira ng bakal. Tuwang-tuwa si Yeoreum nang marinig ito, alam niyang si Suhyun lang ang makakagawa nito. Kaya agad na tumakbo si Yeoreum para maghanap sa lahat ng dako. Isang robot na panlinis ang nakakuha ng pansin ni Yeoreum. Nang makita ang pamilyar na likod, napaluhas si Yeoreum sa tuwa. Nang lumingon si Suhyun, napagtanto ni Yeoreum na siya nga ang hinihintay niya. Umiiyak at tumatawa si Yeoreum habang tumakbo papunta kay Suhyun. Niyakap niya ito ng mahigpit at naramdaman ang kagandahan ng kaligayahan. Bagamat mahirap ang kanilang pag-ibig, tiyak na magkakasama ang mga nagmamahalan.